Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Inihahandog ng Philippine Campfire Stories ang San Telmo Society. Isang koleksyon ng mga totoong kwento at karanasan tungkol sa kababalaghan at hiwaga. Narito ang ating unang tampok na kwento ngayong gabi. Magandang gabi. Ako si Shed at ito ang aking kwento. Nakasanayan ko na mag-hiking kung saan-saan every weekend. Minsan mag-isa, minsan kung may gustong sumama. One time, nag-decide akong puntahan yung isa sa mga hindi masyadong kilalang waterfall sa Suyo, Ilocos. Nag-imbita ako ng mga kasama ko. 5 kami. 3 lalaki, 2 babae. Hindi naman na kami baguhan pagdating sa pag-e-explore ng mga lugar at may mga experiences na rin kami before na hindi namin may paliwanag, pero ito talaga yung hindi ko makakalimutan na nangyari sa amin. Nakapag-empake na ako bago matulog para hindi ko na kailanganing magmadali pagkagising. Sinundo ako ng kaibigan ko gamit ang kanyang motor. Napagkasunduan naming sa 7-Eleven na lang kami magkita-kita para makabili pa kami ng mga gagamitin namin sa araw na yon. Nagmotor kami papunta sa main town ng Suyo, Ilocos. Nakarating na kami ng mga alas 7 ng umaga. Nakasanayan na naming dumaan muna sa Municipal Hall para mag-courtesy call. Isang safety precaution sa part namin. Nagtanong-tanong kami sa mga pulis na nakastation sa Municipal Hall kung paano kami makakapunta dun sa sitio kung saan andun yung waterfalls. Medyo ramdam namin yung pag-aalangan nila nung ine-explain nila sa amin kung paano kami makakapunta dun. Paulit-ulit nilang sinabi na mag-ingat kami at sinabihan rin nila kami na pag hindi pa kami nakabalik ng 4:30 ng hapon, hahanapin na nila kami. Napansin ko yung isang pulis na tila may binubulong siya sa kasama niya. Napailing lang yung pulis sabay sabing, kaya nila yan. Nararamdaman na namin yung tirik ng araw nung paalis na kami galing ng Municipal Hall. Alam pa namin yung mga ibang daanan papunta sa mga iba't ibang barangay ng Suyo. Nakailang balik na kami sa lugar na yon dahil ang ganda talaga ng mga tanawin. Di nagtagal, umabot na kami sa puntong hindi na familiar yung lugar. Malayo na rin kami sa main road. Doon na kami nagsimulang mag-alangan sa rota namin. Nahirapan talaga kaming hanapin yung sitio. Sinunod naman namin yung binigay nilang mga direksyon. Nagtanong-tanong din kami sa mga nadadaanan naming mga residente kung tama ba yung tinatahak naming daanan. Tama naman daw. Pero for some reason, parang papalayo lang kami at paliblib lang ng paliblib yung lugar. Umabot na kami sa puntong wala na talaga kami makitang mga bahay. Tanghaling tapat na, mainit, masakit na sa balat yung sinag ng araw. Sinusubukan na lang naming idaan sa tawa yung kaba namin kasi for the first time, ramdam naming naliligaw na kami. Nagbibiroan pa kami na kailangan na naming baliktarin yung mga damit namin kasi mukhang paikot-ikot na lang kami kahit saan kami lumiko. Walang mga bahay, puro talahiban. Kung hindi talahiban, palayan. Kung hindi palayan, bundok. Walang hanggang bundok, walang hanggang talahiban, walang hanggang palayan. Ang dami na naming naubos na oras kakahanap ng tamang daanan. Kaya nag-decide na kami na mag-split ng grupo. Yung mga boys na nakamotor, may susubukan na rota na hindi pa namin nasubukan. Tapos kaming 2 ng kasama kong babae, maghahanap ng masisilungan kung saan hihintayin namin sila. Naglakad-lakad kami ng kasama ko pero wala kasi talagang mga bahay kaya gumilid na lang kami sa talahiban malapit sa dirt road para madali lang kaming makita. Sobrang init. Hawak ang mga helmet, umupo na lang muna kami at nagkwentuhan pampalipas oras. After a couple of minutes, may 2 mga bata na dumaan. Siguro mga 5, 6 years old. Isang batang babae at isang batang lalaki.
Nagtataka kami kung saan sila galing. Galing kaya sila sa sitio? Sinubukan namin silang kausapin pero hindi kami pinansin ng mga bata. Pumunta sila sa talahiban kung saan sinubukan namin silang sundan pero hindi na namin sila nahanap. Nagulat na lang yung kasama ko nung may nakita siyang mga lapida. May mga nicho rin. Nagtinginan na lang kami at kalmadong bumalik sa kung saan kami galing. Di katagalan, dumating na yung mga kasama namin at sinabi nilang mukhang nahanap na nila yung tamang daanan. Ako, sa loob-loob ko, parang ayoko na tumuloy. May nakasalubong kaming isang matanda at tinuro niya kung saan yung papasok papuntang sitio. Maliit lang siya na path papasok sa isang secluded na area. Madali lang itong malampasan kung hindi mo talaga alam yung lugar na yon. May napakaliit na signage kung saan nakaukit yung pangalan ng sitio. Hindi ko pa mapapansin yun kung hindi ko hinanap. Pagpasok namin, may mga bahay na kaming nakita. May bumungad sa amin na puting sementadong rectangular na elevation na akala namin ay isang parte ng pundasyon ng kung ano mang hindi na ituloy na proyekto sa lugar na yon. Napaka out of place. Perfect na rectangle. Nagpahinga kami saglit at pinatong namin yung mga gamit namin dun sa puting sementong yon. Biglang na-realize ng isang kasama ko na nicho pala siya. Nanlamig kaming lahat. Pagtingin namin sa paligid, halos lahat ng bahay may nicho sa mga kanya-kanyang bakuran. Hindi naman yun kagulat-gulat. Normal lang yun sa mga liblib na lugar na masyadong malayo sa public cemetery. Kinabahan lang kami kasi baka isipin ng mga taga ron, hindi namin nire-respeto yung lugar. Bari-bari di ka babati. Bari-bari di ka babati. Paulit-ulit naming sinabi. May mga mangilan-ngilang taong nakatambay sa labas ng kani-kanilang mga bahay. Nagtanong kami kung saan yung papuntang falls. Tinuturo lang nila. Walang nagtangkang kumuusap sa amin. Halos walang eye contact. Hindi rin silang umingiti. Hindi gaya sa nakasanayan naming may mga residente usually na mag-o-offer mag-guide papunta sa lugar. Parang walang nagtataka sa kanila na may mga dayuhan sa lugar nilang napakalayo. Sinundan na lang namin yung sinabi nilang daanan. Sumingit-singit kami sa mga bahay-bahay hanggang sa nasa dead end na kami. Akala ulit namin mali na naman yung nadaanan namin kasi may isang napakalumang bahay sa may dead end. May matandang babaeng nakaupo lang sa harap ng bahay. Hi Lola, dito po ba yung papuntang falls? Tanong namin ganyan. Hindi siya nagsalita. Hindi niya rin kami tinitingnan. Nakatingin lang siya sa malayo. Pero tinuro niya yung maliit na daanan sa gilid ng bahay niya. Nag-thank you na lang kami at nagpatuloy ulit sa paglalakad. After a few minutes, bumungad na sa amin yung waterfalls. May riverbed kang madadaanan para makapunta sa may basin ng waterfalls. Hindi siya ganun kalalim. Hindi rin malakas ang daloy ng tubig. Sakto lang din ang lamig niya. Medyo gloomy ang dating nung dumating kami. Isa daw ito sa mga pinaka-enchanted na waterfalls ng Ilocos Sur. Hindi na bago sa amin ang mga kwentong anito or kwentong kababalaghan pagdating sa mga ganong lugar. Pero for some reason, very guarded kami nung nandun na kami. Nag-decide kami mag-setup malapit sa kung saan kami nanggaling para mas mabilis kaming makapag-pack up pag pauwi na. Habang nag-aayos kami, may nakita akong bata na nasa may ilog. Pinapanood niya yung ginagawa namin. Hindi namin alam saan siya galing at sigurado kaming wala siya doon a few minutes ago. Nagtinginan lang kami at nagkunwari na wala lang. Pero pasimple na kaming nag-uusap na may nararamdaman na kaming kakaiba. Nag-set up kami agad ng late lunch namin. Usually, maliligo muna kami o magtatampisaw bago kumain. Kaso kasi, sa sobrang tagal namin naligaw, gutom na talaga kami. Inimbitahan namin yung bata pero ayaw niya lumapit. Tumatawa lang siya.
Mukha siyang tuwang-tuwa na nandun kami. Pagkatapos namin kumain, nagsimula na kaming maligo malapit sa falls. Balik na ulit sa dati na nag-e-enjoy lang. Sisi dito, sisi doon. Tinatansya namin kung saan yung pinakamalalim na part ng ilog. Yung waterfalls, nakikita namin na parang may kuweba sa ilalim ng falls. Pinag-usapan namin kung pupuntahan namin siya. Most of the time naman, go lang kami. Adventure nga eh. Pero for reasons unknown, wala talagang may lakas ng loob. Nagpatuloy na lang kaming magtampisaw sa may ilog. Kanya-kanyang sisid, kanya-kanyang langoy. Gamit ko yung GoPro ko noon kaya sinusubukan kong kumuha ng mga underwater shots. Normal shots lang nung una. Tinatansya ko pa kung saan ako pupwesto. Nung medyo pumagitna na ako para sana makakuha ako ng shot na paahon mula sa tubig, dun ko napansin na parang may kakaiba. Malapit sa kung saan nagkukumpulan yung mga kasama ko. May paa ng bata. Umahon ako sa gulat. Nagulat rin yung mga kasama ko nung sinundan nila kung saan ako nakatingin. Hindi namin siya napansin na lumapit sa amin kasi andun lang siya sa kinauupan niya the whole time. Hindi niya kami nilalapitan. Hindi rin kami lumalapit. Tinitingnan niya lang kami. Tumatawa. Doon na ako nakaramdam ng matinding kaba. Pakiramdam ko may nakatingin sa amin na maraming mata. Pinapakiramdaman ko yung mga kasama ko kung ganun rin ba yung nararamdaman nila. Kaso hindi rin ako sigurado. Hanggang sa binulungan ko yung isang kasama ko. Uy, parang may mali. Yun lang pala yung hinihintay nila. Yung may magkumpirma ng nararamdaman nila. Nag-decide na kami na mag-pack up ng madalian. Puro nervous laughter na lang kami. Trying to act normal. Bumalik yung bata sa kung saan siya nakaupo the first time na nakita namin siya. The whole time na nag-e-empake kami, inoobserbahan lang namin yung bata. Nung tapos na, chinek namin yung mga gamit kung kumpleto ba. Nalingat lang kami saglit. Pagkatingin namin sa kung saan nasan yung bata, wala na siya. Nagmadali na kaming umalis. Pagbalik namin sa sitio, nagpaalam na lang kami at nagpasalamat sa mga tao doon. Wala silang inik. Wala ring ngumingiti. Nag-uusap lang sila na parang wala lang, na parang wala kami doon. Doon ko napagtanto na halos wala kaming nakitang bata doon. Ni isang batang naglalaro. Wala. Nung pabalik na kami, doon na namin napansin na ang daming lapida at nicho kung saan-saan. Nakatago sa talahib, nasa gilid ng daan. Kinilibutan kami. Pero ang mas nakakilabot ay yung wala pang isang oras, nakarating na kami sa Karatig Barangay. Ang tagal naming naglakad nung papunta kami, kung saan-saan kami nagsusuot. Pero nung pabalik na kami, isang main dirt road lang sinundan namin pero nakarating na kami agad sa Karatig Barangay nang wala pang isang oras. Nakailang tingin ako sa mga dinaanan namin. Diba, dito tayo sa part na lumiko. Naalala mo pa ba saan tayo tumigil kanina? Diba, dito tayo nang galing? Bakit parang iba yung dinaanan natin kanina? Walang sumagot sa mga tanong ko. Lahat pagod, takot, nagnanais ng makauwi. Nung nasa may town na kami at nakapagpaalam na kami sa mga pulis, dun na kami nagbiruan. Akala talaga namin hindi na kami makakauwi. Chinek ko yung GoPro ko for photos. Laking gulat ko, majority ng files, corrupted. May mga mangilan-ngilan lang na photos at videos na natira. Yung picture kung saan andun yung bata, walang natira ni isa. Tinanong ko yung mga kasama ko. Wala din daw yung mga photos na mga yun sa kanila. Bilang lang daw yung mga usable na photos. Hinayaan na lang namin. Baka nga talagang namaligno na kami.
Nung nakabalik na kami sa hometown namin, nag-hangout lang muna kami saglit bago kami tuluyang umuwi at pagpahinga. Doon ko na nabanggit na ang weird nung bata. Sinabi ko na ang creepy pa kasi naka-white na dress tapos may bit-bit na stuffed toy. Pang horror movie ka ko. Napatigil yung isa kong kasama. Wait, hindi siya naka-white. Naka-blue siya. Tapos may stick na hawak. Nagtinginan na lang kami habang kinikilabutan. Paano kung napag-usapan namin yun nung nandun pa lang kami sa falls? Iniisip ko pa lang natatakot na ako. Napagdesisyonan na naming hindi na kami babalik sa lugar na yun. Kung may mga ibang kaibigan man na gustong bisitahin yung lugar, hindi na kami sasama. Hindi na kami uulit. Baka sa susunod na punta namin, hindi na kami makabalik. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating pagkikita. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kung kayo ay may mga kwentong nais ibahagi sa ating mga kasama sa campsite, maaari ninyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit i-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter @CampfireStoryPH at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Kung gamit niyo ay Apple Podcasts, hinihiling ko na kayo ay makapagbigay ng review na maaari ko ding ibahagi sa mga susunod na episodes. Ang mga reviews at ratings ay nakakatulong upang mas makilala ang isang podcast at maging daan ito upang mas dumami ang makaalam ng mga kwentong Pilipino. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod nating kwentuhan.